At nagbabalik si Ate Marikit. Hello mga mi! This is Marikit at panibagong araw, panibagong outfit na naman tayo. So this is my hour for today. Sino ka dyan? This is me. Samahan niyo ako gumala. Let's go guys. Pag-usapan nga natin, bakit nga ba may mga taong mas pinipiling maging negosyante kaysa maging empleyado? Napansin ko lang, ang daming tao ngayon na kahit iba ang tinapos na degree, pinipili pa rin sumubok sa negosyo. May criminology graduate pero naglalako ng lugaw. May medicine graduate pero mas piniling magtayo ng siumayan. May engineer, teacher, accountant, communication graduate pero napunta pa rin sa pagkain, online selling, services o kung anumang negosyo na nakita nilang may potensyal. And honestly, hindi naman ibig sabihin na sayang ang pinag-aralan nila. Minsan kasi, iba lang talaga ang priority. May mga working student na mas pinipiling magnegosyo dahil mas flexible ang oras. Hindi man madali, pero kahit papaano, hawak mo kung kailan ka magtatrabaho at kung paano mo i-adjust ang oras mo sa pag-aaral, pamilya at iba pang responsibilidad. May iba naman na swerte dahil ipinanganak sa pamilyang may negosyo. Hindi na nila kailangan magsimula from zero dahil may existing business na. May puhunan, may kaalaman, at may mga taong pwede nilang sandalan. May iba rin na simple lang ang dahilan. Mas nakikita nilang mas malaki ang potensyal na kitain sa negosyo kaysa sa magiging sweldo nila bilang empleyado. Pero syempre, hindi ibig sabihin na kapag nag-business ka, automatic mas malaki ang kita mo. Sa katunayan, maraming negosyo ang hindi nagtatagal, kaya hindi rin tama na isipin na lahat ng negosyante ay yumayaman. Ang malinaw sa datos ng DTI noong 2024, 99.63% ng registered business establishments sa Pilipinas ay MSMEs o Micro, Small at Medium Enterprises. Ibig sabihin lang, malaking bahagi ng business world natin ay binubuo ng mga ordinaryong taong nagsisimula sa maliit. At dito ako pinaka napapaisip. May mga taong nalugi na pero sumusubok pa rin. Hindi dahil hindi sila natuto, kundi dahil sa bawat pagkakamali, may natututunan sila. Binabago nila ang produkto, presyo, strategy, marketing, location, o paraan sa paghawak ng pera. Minsan, hindi naman talaga ang goal ay yumaman agad. Minsan, ang goal lang ay magkaroon ng pagkakataon. Opportunity ba na kumita ng mas malaki? Opportunity na magkaroon ng sariling oras. Opportunity na makapagbigay ng trabaho sa iba. O simpleng opportunity na magkaroon ng ibang direksyon sa buhay. Kaya kung tatanungin mo ako ngayon kung bakit maraming tao ang pinipiling magnegosyo kaysa maging empleyado, hindi dahil mas maganda ang negosyo kaysa trabaho at hindi rin dahil mas mababa ang pagiging empleyado. Depende talaga sa sitwasyon. Para sa iba, employment ang best choice. Para sa iba, negosyo. Para sa iba, kailangan munang pagsabayin ng dalawa. At para sa iba, wala silang luxury na pumili ng dream career. Kaya kung anong may pagkakataong kumita, iyon muna. Kaya siguro mas tama na sabihin, mostly walang choice. Ay, mali pala. May choice. Ito lang ang choice na sa ngayon pinakakaya at pinakaakma sa buhay nila. At baka balang araw, magbago rin yun. Kasi hindi naman linear ang buhay. Minsan, degree mo ang magiging career mo. Minsan, degree mo ang magiging foundation ng negosyo mo. At minsan, yung mga bagay na hindi mo naman planong gawin, siya pala ang magiging daan mo.